Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Bible study. Okay, so saan man kayong lupalop naroon ngayon ay welcome po sa ating Bible study. And we will start now with our sixth session. Okay, ika-anim na session. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay nag-iisang hangarin, lumago sa ating relasyon kay Kristo. So nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung about sa Holy Spirit na kapag ang isang tao, no, kahit may pananampalataya sa Diyos, pero hindi naman talaga nagkaroon ng anointing ng Spirit sa buhay niya or um, I mean yung paghingi niya ng sorry sa Lord is hindi naman talaga totoo, bumalik pa rin siya sa pagkakasala. No, kahit na may kilala tayong Diyos, pero hindi natin tinalikuran yung mga dati nating mga nakaraan na practices, kagaya ng pagsamba sa rebulto, no? Ano pa, yung mga pagpunta sa mga Diyos-Diyosan or sa mga albularyo, sa mga espiritista, naniniwala tayo sa mga pamahiin at kung ano-ano pa. At bukod diyan ay yung kasi yun, mga binanggit ko is mga pananampalataya natin yun sa nakaraan. Pero ngayon na binuhay na tayo kasama ni Jesus Christ at binigay niya na ang kanyang banal na espiritu sa atin. Dapat tinatalikuran na natin anumang pananampalataya meron tayo sa nakaraan. At sumisigi na tayo or nagmo-move na tayo doon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Ang ingay naman ng paligid ko. Tayo po ngayon ay nandoon na sa estado na kung saan mas sinusunod na natin ang Panginoong Diyos kaysa sa mga bagay na mga sinusunod natin noong nakaraan. So tinakil din natin yung tatlong bagay or tatlong dahilan kung bakit ang tao nagkakasala. Una, yung mundo, kung saan yung environment niya, yun ang nagtutulak sa kanya para magkasala siya. For example, sa company, no? Gagawa ka ng isang korupsyon, kagaya na nangyari sa gobyerno. Kahit na ayaw mo, dahil tinutulak ka ng iyong boss na ikaw ay isa sa mga pipirma para mag-corrupt, no, gagawin mo na lang para hindi ma-threaten yung life mo at hindi ka nanindigan sa salita ng Diyos. Mali po yun. Okay? So, tayo bilang mga mananampalataya na o nakakilala na sa Panginoon, dapat marunong na tayong mag-stand, no, sa kung ano man ang dinidikta ng mundong ito. Mga droga, bisyo, pagsusugal, ano pa, yung mga pananamit natin, ayusin po natin yung mga pananamit natin, no, mga pananalita, mga iniisip, etc., etc. Pangalawa na kalaban natin sa paggawa ng kasalanan na yung sarili. Kasi mas may emosyon ito, meron itong sariling will na kung saan mas ginugusto netong gawin kung ano yung nararamdaman niya at kung ano yung naiisip niya na sa tingin niya ay makabubuti sa kanya at hindi sumasang-ayon doon sa kagustuhan ng Panginoon. No? Mas na tinutulak tayo ng sarili natin na huwag dumalo ng Bible study, no? Kasi tinutukso tayo ng ating mga sarili na huwag gawin ang mga bagay na makadiyos. Kaya malaking kalaban natin ang ating mga sarili when it comes doon sa pagsunod natin sa ating Panginoon. At ang pangatlong kalaban natin ay ang demonyo. So, ang demonyo, magbibigay siya sa iyo ng mga sakit, aalisin niya yung mga pagpapala sa iyo at kung ano-ano pa. Ito ay paraan ng demonyo upang maagaw tayo sa Panginoon at hindi magtiwala sa Kanya. So, gagawin lahat ng demonyo para ikaw ay tuksuhin. Andyan lang siya. Sabi nga ng pinag-aralan natin noong nakaraan, andyan lang siya sa himpapawid. Kaya nga, another thing na pinag-aralan natin noong nakaraan, kaya nga isuot natin ang baluti ng pakikipagdigma sa mga espiritong nasa himpapawid, sabi ng Diyos. Suotin natin ang helmet ng salvation, ang breastplate of righteousness, ang shoes
for salvation or to preach the gospel. Ang sword of the Spirit. O, isuot din natin yan. At ang belt of truth. So ano-ano ba ito? Ito yung mga salita ng Diyos. Ilagay natin sa puso, sa isip, ilagay natin sa ating mga baywang, itali natin upang nasa ganun hindi mawala sa atin, no? Kasi kahihiyan po pagka nalaglagan tayo ng ng mga kasuotang pandigma kasi madali tayong mamamatay. Amen? So, yan po yung pinag-aralan natin ng nakaraan. Ngayon, sa ika-6 na sesyon, ay pag-usapan natin paano tayo lalago sa ating relasyon kay Jesucristo. Paano ako lalago sa aking relasyon sa Diyos? Kung minsan ka nang na-inlove, alam mo na ang pakiramdam kung paano magkaroon ng matinding pagnanais na mas makilala pa ng lubusan ang iyong minamahal. Tama po ba? Yes, tama yan. Para sa may mga asawa na, naintindihan nila na dalawang magkaibang bagay ang pagpasok sa isang relasyon at ang pagpapanatili ng mainit na pagtitinginan ng dalawang taong nagmamahalan. Of course, kasi masusukat lang naman ang totoong love kapag nandun na kayo sa sitwasyon na sinusubok kayong mag-asawa. Kahit naman hindi sa mag-asawa kahit sa magjowa pa lang. Diba? And even kahit anong relasyon, kahit sa pakikipagkaibigan, kailan sinusubok ang relasyon sa mga kapwa-tao kapag dumaraan na sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Doon natin makikita kung tayo nga ba, malalim yung relasyon natin sa pakikipagkapwa natin. Ganon din ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Habang tumatagal, nakakaramdam tayo ng pagkabagot, pag-aalinlangan, pagkadismaya sa ating paglilingkod at kawalan ng pag-asa sa mga pagsubok na pinagdadaanan. So marami tayong pinagdadaanan pagsubok. Magkaiba ang pagsubok, magkaiba ang problema. Di ba pareho lang yung pastora? Hindi po. Ang pagsubok is kung paano ka mag-i-stand sa iyong faith. For example, yun nga, yung sinabi ko sa inyo, kailangan mong pumirma para mag-corruption. Sabi ng boss mo, or else, aalisin ka sa trabaho. So, anong gagawin mo? Mag-i-stand ka ba sa iyong faith na huwag pipirma kasi corruption yan? Or, pipirma ka kasi sa sobrang takot mo dun sa boss mo na mawalan ka ng trabaho. Now, ano ang problema? Ang problema po, wala ka ng trabaho. Bakit? Kasi tamad ka. Ayaw mo maghanap ng trabaho. No, pag nandun ka sa trabaho, ano-anong pinaggagawa mo. Magkaiba po yung tinanggal ka sa trabaho dahil naninindigan ka sa Diyos kaysa sa tinanggal ka sa trabaho dahil may ginagawa kang mali sa trabaho. Kagaya ng papetiks-petiks ka or hindi ka nagtatrabaho habang during hours ng pagtatrabaho at tinanggal ka sa trabaho. So magkaiba po yun. So yung tinanggal ka sa trabaho dahil nanindigan ka sa iyong faith, yan po ang trials. Pero yung natanggal ka sa trabaho dahil tatamad-tamad ka, yan po ang problem. Okay? So, ang pinagbabasihan po natin ng ating pananampalataya or paninindigan sa Panginoon is yung tinatawag nating trials. Yung nga sinabi ko sa inyo, maninindigan ka sa salita ng Lord na huwag mong gawin ang isang bagay dahil hindi iyon ayon sa salita ng Diyos. Diba? So, ganun din naman kahit sa pagtatrabaho Kung gusto mo talaga ng blessed na maging blessed yung trabaho mo, magtrabaho ka ng tama. Amen? So, sabi dito, gayon din naman ang relasyon natin sa Diyos habang tumatagal, nakakaramdam tayo ng pagkabagot, pag-aalinlangan, pagkadismaya sa ating paglilingkod at kawalan ng pag-asa sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Ito ay nangyayari sa lahat ng Kristiyano, kaya ang ika-6 na sesyon ay tuturuan tayo paano palalalimin at palalaguin ang ating relasyon sa Diyos. Now, magsaliksik tayo. Tingnan natin ano ba ang sinasabi ng mga katanungang ito para i-reflect natin sa buhay natin. Magsalitaan ang bawat isa sa pagbabahagi sa inyong grupo. Mamaya po, pag-usapan niyo po ito. No? So, diretso na po tayo. Balikan na lang po yan mamaya ni Pastora Edna, Pastora Gina, kung sino man yung pastor nyo. Okay? Now, let's go to another page. Lang po May isang popular na idea nagsasabi na kailangan ng 10,000 oras
na matinding pagsasanay upang maging eksperto sa isang larangan ng disiplina tulad ng musika, mga sport, sining, kasanayan sa pagluluto at iba pa. Actually, kapag tayo po ay nagsasanay, when we say nagsasanay, ikaw po ay under training. Lahat po tayo under training sa Lord. Yung buhay Kristiyano po ay punong-puno po yan ng mga trainings ng mga pagsasanay. Now, habang dumadaan tayo sa mga trainings ng buhay, tayo po ay tinitest din. At matagal ito, proseso ito. Hindi po panandalian lamang na, tumanggap na ako sa Lord, born again na ako, tapos na. Hindi ganun. Ang pagiging Kristiyano po, habang tumatagal ka sa Panginoon, mas lalong tumitindi at bumibigat ang mga trials. Ako na po nagsasabi sa inyo, for 26 years ko ng pastor, magto-27 na po ako this coming October. For 26 years in my service bilang pastor, ang dami ko na pong pinagdaanan ng pagsubok. Kagaya po ng nabanggit ko sa history ng church natin. Ako po ay nakulong sa Saudi. At hahatulan dapat ako doon ng pugot ulo. Kasi bawal po yun. Pinakamatindi. Kasi iyan po ay para sa kanila blasphemy. When we say blasphemy, ano talaga ito? Matindi talaga ito na ano, no? Kasi papalitan mo yung faith mo as Islamic. Malaking kasalanan para sa Diyos yun sa kanila, kay Allah. So, nakulong ako, isang araw mahigit, no? At habang nililitis yung aking kaso, pray ako ng pray sa Lord. Sabi ko, Lord, sana wag talaga akong umuwi na, alam mo yung magkahiwalay ang ulo ko at katawan ko. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. If it is your will, sabi ko na dito ako mawalan ng buhay sa Saudi, then be it. Pero kung hindi mo pa kalooban dahil gagamitin mo ang sitwasyon na ito para mas lalo pang dumami ang mga tao na susunod at makakakilala sa iyo, so be it. At nangyari po, no, na talagang hindi rin naman ako kinuha ng, ibig ko sabihin, kinuha ng kamatayan. Okay? So ano po ang punto ko dito? As simple as this, habang tumatagal po tayo, patindi ng patindi, yung pagsubok na pagdadaanan natin. Kasi habang lumalalim tayo sa Lord, tumataas din ang pressure ng pagsubok na pagdadaanan natin. Kaya nga mga kapatid, parang ano lang yan grade 1. Ano lang ba ang test ng grade 1? Bilog-bilog lang tama? O bilugan ang sagot, ganun-ganun lang. Pero pag tungtong mo na ng high school, ano na, may mga formula na, may mga computation na hindi mo maintindihan. No? Minsan. At lalo na pagdating mo ng college, magpo-formulate ka na ng mga datas. At yun nga, ang sinasabi ko sa inyo, habang tumatagal ka sa Lord, parang school lang din yan. Mas lalong tumitindi ang mga pagsasanay. Okay? So, totoo man ito o hindi, karaniwang napapansin na nagiging mahusay ang isang tao sa isang bagay kung pinagsisikapan at nag-iensayo ng wasto sa loob ng mahabang panahon. Gaano ito katotoo? Sobrang totoo. Totoo din itong magig ang ating pakikipag-ugnayan sa mga tao at sa Panginoon. Kailangan nating magbigay ng wastong oras at disiplina sa pagpapalago ng ating relasyon at pagmamahal sa Diyos. Now, suriin natin. Paglago sa iyong relasyon kay Kristo. Sa pagpasok mo sa personal na relasyon sa Diyos, nagsisimula lang ang iyong paglalakbay sa malalim na pagkilala sa Kanya. Kailangan patuloy na lumago ang iyong relasyon kay Heso Kristo. Ang pagpapalago ng relasyon ay maaaring maihalin tulad sa pagpapalaki ng mga halaman sa isang hardin. Tignan natin ang istoryang ito. Tulad ng isang malusog na halaman na lumalaki sa pamamagitan ng tamang pagsasaayos ng taniman at karampatang pag-aalaga, gayon din naman ang ating relasyon kay Kristo. Ginamit ni Jesus ang taligaga tungkol sa 4 na uri ng lupa upang isalarawan ang iba't ibang klase ng paglago ng mga tao na nakaririnig ng mabuting balita.
So, sabi ng Mateo chapter 13, 1, 9, basahin po natin ito at tignan po natin ang sinasabi ng Biblia. Wait lang po, kukuha lang ako ng Bible. Dali. Okay, so basahin po natin ang Mateo chapter 13 verse 1 to 9 at ito po ang sinabi ng Mateo chapter 13 verse 1 to 9. Okay. Saan ba? Wait lang po binubuklat ko lang yung aking. Yan. Nung araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus. Umupo sa tabi ng lake para magturo. Sa sobrang dami ng taong pumunta, sumakay si Jesus sa isang bangka at doon siya umupo. Habang nakatayo naman ang mga tao sa tabing dagat, gumamit si Jesus ng mga parables para turuan sila ng maraming bagay. Sabi niya, makinig kayo. Minsan may isang lalaking naghasik ng mga buto. Sa paghagis niya, may buto na nalaglag sa daan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. May mga buto naman na nalaglag sa mabatong lugar na may konting lupa. Tumubo agad ang mga ito dahil mababaw ang lupa, hindi ito tumubo. Pero nung umaraw, nalanta agad ang mga tumubong tanim dahil walang masyadong ugat ang mga ito. Verse 7, nalaglag naman ang ibang mga buto sa mga matitinik na halaman at sinakal ng mga halaman ang mga seeds na tumubo. Pero may mga seeds na napunta sa matabang lupa. Tumubo ang mga ito at nagbunga ng 100, yung iba ay 60 at yung iba ay 30. So basahin natin ang verses 18 to 23. Ito po yung pagpapaliwanag ni Jesus Christ. Pakinggan niyo ngayon ang meaning ng parables ng magsasaka na naghasik ng mga buto. Katulad ng mga buto na napunta sa daan, ang mga taong nakarinig ng mensahe ng kaharian, sila ang mga nakarinig ng mensahe ng kaharian pero hindi naman nila naintindihan dahil sa demonyo. Dumating kasi siya at inagaw ang mensahe na tinanggap nila. Yung mga buto naman na napunta sa mabatong lugar, sila yung mga taong excited na tinanggap ang mensahe ng Panginoon. Kaya lang, hindi tumulab at hindi nagtagal ang mensahe sa puso nila. Kaya pag dumating na ang paghihirap at pagsubok, dahil sa mensahe, sumuko sila agad. Okay? Yung mga seeds naman na napunta sa mga matitinik na halaman, sila naman yung mga taong nakinig ng mensahe pero sinakal naman sinakal naman sila ng mga worry sa buhay at sobrang pagmamahal sa kayamanan, kaya hindi ito nagbunga. Katulad ng mga seeds na napunta sa matabang lupa, ang mga taong nakikinig ng mensahe ay ganito. Iniintindi ito, nagbubuga sila ng may 100, may 60 at may 30. So, ano ang apat na uri ng lupa na ilalarawan sa talinghagang ito? Una po ay yung mga matitigas ang mga ulo. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Pangalawa naman ay yung excited sila na makinig ng message ng Lord pero dahil hindi nila inilagay sa puso at isipan, nawala din kalaunan pagdating ng mga pagsubok. At yung pang-apat, ito yung mga tao na kung saan nakinig sila ng salita ng Diyos pero dahil nandun sila sa dawagan. When we say dawagan, may mga iba pang mga tanim doon like mga thorns, mga damo, mga tassels, at kung ano. So ito yung mga taong nakapaligid sa atin. Yung mga damo, tassels, mga thorns, no?
Sila yung mga naghihikayat sa atin. Kaya nasakal tayo nung anong meron dito sa mundo, so hindi rin tumubo. Pero yung isang tao na nagmahal sa salita ng Diyos, tinanggap ito ng buong buo, at talagang sinunod yung salita ng Diyos, namunga sila. Dumami ang kanilang mga spiritual gifts at lumalim ang kanilang pananampalataya. Nag-serve sila sa Lord. Kaya dumami pa yung kanilang bunga. No? Kasi bakit nakahikayat sila ng mga tao na lalapit sa Panginoon. So dito makikita natin no na sana hindi tayo ganito. Dapat doon tayo sa matabang lupa. So puntahan natin ang maayos na paglago sa relasyon kay Kristo. Nagsimula ka na ng isang bagong relasyon kay Kristo nang tinanggap mo siya sa iyong buhay. Noon, maaaring kilala mo lang ang Diyos, ngunit ngayon, siya ay kilala mo na ng personal. Mali-mali naman yung pagkakatagalog dito. Patuloy na lumalago ang ating relasyon kay Kristo habang nag-uukol tayo ng panahon sa Kanya at sumusunod sa Kanyang nais para sa ating buhay. Ulitin ko po. Nagsisimula ka na sa isang bagong relasyon kay Kristo nang tinanggap mo siya sa iyong buhay. Noon, maaaring kilala mo lang ang Diyos, ngunit ngayon siya ay nakikilala mo na ng personal. Patuloy na lumalago ang ating relasyon kay Kristo habang nag-uukol tayo ng panahon sa Kanya at sumusunod sa Kanyang nais para sa ating buhay. May ilang mga mahalagang elemento sa pagbuo ng isang maayos na relasyon kay Kristo. Pinapakita sa atin ng sumusunod na diagram ang mga elementong ito. So, ito, si Jesus Christ, siya ang sentro ng buhay mo. Nakikita niyo po ito. No? Ayan, siya ang sentro dapat ng buhay mo. As a center of your life, dapat meron kang pananalangin. Kasi iyan po yung way para ikaw ay makipag-usap sa Diyos. Okay? Now, wait lang po ah. Okay. Now, tingnan natin. Ito pong pananalangin. Ayan, ano? So, ito po. Ayan. So, ito po yung buhay natin kay Kristo. Siya dapat ang sentro ng ating buhay. Kapag si Jesus Christ ay hindi na nagiging sentro ng buhay natin, mahirap yun. Okay? Now, kapag si Jesus Christ ang sentro ng ating buhay, dapat meron tayong pananalangin. Pangalawa, meron tayo dapat fellowship. When we say fellowship, yung pakikipag-ugnayan natin sa kapwa-tao natin, no? At sa ating Panginoon, ano ba yung araw ng fellowship natin? Everyday dapat yan. Meron kang pakikinig ng mensahe, aawitan mo si God, at magpe-pray ka kay God. Pangatlo, meron ka dapat witnessing. Hindi pwedeng sabihin na kilala ko ang Diyos, pero hindi ka nagwi-witness. When we say witness, nagsishare ng gospel ni Lord. Dapat, tayo bilang nakakakilala sa Diyos, importante po na tayo ay nagiging kabahagi po ng pagwi-witness. Tayo po dapat ay nagsishare ng gospel. Dapat tayo ay nag-i-invite, nag-i-evangelize po ang tawag natin doon. So, ini-invite natin sila sa presence ng Lord. No? Dapat na natututo na tayong umakay ng mga tao para sa Panginoon. At pangatlo, meron po tayong dapat pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, ulitin ko po. Meron tayong panalangin, meron tayong fellowship, meron tayong pagwi-witness, at meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Now,
Isang buhay na may pagsamba. Ano po ba yung life of worship? Kasi kanina tinakil natin, no? Meron tayo dapat fellowship or worship na tinatawag. Dapat na nakapagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian kay Kristo ang lahat ng ating ginagawa. So ang worship po ay hindi lamang ito umaawit ka, sumasamba ka, no, pumupunta ka sa church every Sunday or dumadalo ka ng mga online na mga activities like Bible study or prayer meeting or prayer and fasting. Hindi lang po yan sa ganun. Ang worship po is a lifestyle. When we say lifestyle, no? O yan, lifestyle. Oh, nilagay ko na. When we say lifestyle po, yung araw-araw na aktibidades natin sa buhay, dapat po ay ginagawa natin na may pagbibigay ng kaluguran sa Diyos. When we say pagbibigay ng kaluguran, dapat naluluwalhati ang Diyos. Halimbawa, nagsusuot ka ng mga may ikling damit, nakitang-kita na yung mga iyong kuyupot. Iyon ba ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos o nakakapag-akit sa mga mata ng mga kalalakihan? Ay, makita yung mga cleavage natin, kita yung mga kung ano-anong nakikita, no? Dapat hindi po ganun, mga kapatid. Wala po tayo sa beach. Okay lang kung nasa beach ka, nagsusuot ka ng mga ganon, mga bikini, no? Okay lang yun, nasa beach ka. Pero kung wala ka po sa resort or wala ka sa beach, tapos nagsusot ka ng mga ganon, halos nakabra ka na lang, naglalakad ka sa kalsada, eh maling-mali po yun. Kasi nagbibigay iyon ng kasalanan sa mga taong nakakakita sa atin. Ano pa? As a Christian, kilala ka na nila na nagba-Bible study, isang Kristiyano. Tapos yung pangapananalita natin, nagmumura pa rin tayo. Meron pa rin tayong mga sinasabi na hindi maganda sa kapwa natin. Ginagamit natin ito sa pagchichismis. Anong sabi ng James? Hindi pwedeng umaawit tayo sa Panginoon. At the same time, ginagamit natin yung ating mga bibig sa pag-curse or sa pagmumura. So, dapat, ang mga bibig natin, ginagamit na to natin sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Now, ano pa po ang sabi diyan? Na ipapahayag natin ng malinaw ang pagsamba kapag nagsasama-sama tayo para sumambang tuwing araw ng linggo. Actually, sabi ko nga sa inyo, hindi lang dapat linggo. Although nandito sa manual natin na tuwing linggo, magsasama-sama tayo, magbibigay ng papuri sa Diyos, hindi lamang po ganun. Kundi dapat, alam niyo, mas maganda nga mga kapatid, kapag oras na pinost ko yung mga aktibidades natin, andun na dapat tayo sa page eh. Kasi po yung page natin, yun po yung ating templo bilang mga naka-online. Kasi wala naman po tayong masasabing online, mga templo talaga na nandun tayo nagsasama-sama. Malalayong mga lugar tayo. At mahirap po na magtagpo-tagpo tayo. So saan po ang ating bahay-sambahan? Nandoon po sa page. Nandoon po sa GC natin. Kaya dapat yung mga GC natin, binibigyan natin ito ng importansya kasi nandyan po ang Lord. Yung page natin, binibigyan dapat natin ito ng importansya dahil nandyan ang Lord. So kung tinuturing mo na yan ang bahay-sambahan, yung GC at saka yung templo natin, yung page natin, yun ang templo natin sa Diyos, sa mga nag-o-online, dapat pag tumungtong po ang 3 o'clock sa araw ng Sunday, nandoon na po tayo nag-aabang ng ating mga programa ng Sunday Worship Virtual. Amen po ba yon, mga kapatid? Ugaliin po natin na ganun. At pag-araw po ng Thursday, Bible Study Day natin yan. All day po yan. Depende kung anong oras ka available. Pero all day po yan. Buong araw. Kahit anong oras pwedeng mag-Bible study. Basta ang Thursday nakalaan po sa Bible study. Marami po kaming mga trainings ng mga pastor. Halos everyday yan. Walang patid po na nag-aaral ang mga pastor ninyo upang nang sa ganoon kapag sila ay nagturo ng salita ng Diyos, equip sila. Kapag nagbigay sila ng mga mensahe sa inyo sa Bible study, equip sila. Marami silang alam
Kasi tinitrain ko sila ng matindi. Ganun po yun, mga kapatid. So, ang buhay po natin, ngunit nakapagbibigay dapat ng karangalan kay Kristo ang lahat ng ating ginagawa. Kahit nasa trabaho man tayo, nasa bahay, nasa eskwela, o naglalaro man tayo, o ano man ang ginagawa natin, kahit sa pagluluto, mga kapatid, no? Huwag tayong reklamo ng reklamo. Ito lang ang niluluto ko. Ano ba to? Oh, pasalamat tayo, may niluluto. Amen? Minsan habang nagluluto, parang hindi na nakikita ang Diyos no? Kasi parang ang lagi lang nating nakikita yung kakulangan ng mga ingredients na niluluto natin. Wala man lang baboy, wala man lang isda, puro gulay. No? Pasalamat tayo at may kinakain pa. Darating ang panahon, hindi ka na makakabili, hindi ka na makakapagbenta. Yun ang sabi ng Biblia. Ang pwede lang bumili at ang pwede lang magbenta, yung may mga tatak ng demonyo, yung 666. Ngayon, magpapatatak ka, no? Dahil wala ka nang makain. Oh. Ngayon pa lang, magsanay na po tayo na kung anong meron tayo, makontento tayo. Amen? Kasi darating ang araw, hindi na tayo makakabili. Kapag nasa Diyos ka, hindi ka na makakabili. Kasi sino lang pwedeng bumili, lalo na ngayon, nagkakaroon na po sila ng unification. Ang mga European, ang mga Middle East, or mga Islamic nation, nagkakaisang puso na sila. No? And even itong US, kaya nga naiinis ako bakit itong US nakikisalo pa? No? Nagkakaroon na po sila ng unification na lahat ng important details mo ay ilalagay sa isang ID at doon matitrace, no? Kung kumikita ka o hindi doon sa ID mo. Kasi nandun na lahat, pati yung pagbabayad ng tax, isang ID na lang po. Wala nang dami-daming ID. At matitrace na lahat kung nasaan dupalop ka, yung jeep mo o yung sasakyan mo dadaan, matitrace po yun ng mga camera kasi meron na pong mga chips na magte-trace kung sino yung sakay ng kotse. At nangyayari na po yan sa ibang bansa. Kagaya ng Korea, ng Great Britain, no? Ng Singapore. Nakikita na po nila kung sino yung sakay. Kaya mga kapatid, darating talaga yung araw na kung saan matindi ang kasasapitan ng lahat ng mga mananampalataya. Yan ay kapag hindi ka nasama sa rapture. Kaya nga ang ini-aim nating lahat, masama tayo sa rapture. Yung rapture po, yung muling pagbabalik ni Jesus Christ at kukunin niya ang lahat ng matatagpuan niya na faithful. Ngayon, kapag dumating si Jesus Christ at natagpuan ka niya na hindi ka faithful, no? Imbes na may Bible study, oras ng Bible study, nanonood ka lang ng ng Korean novela, di ba? O kaya kung ano-anong pinaggagawa mo, nanood ng mga reels, kung ano-ano. Pero pagdating sa Bible study, wala kang panahon. Mga kapatid, just in case dumating ang Lord sa hindi mo inaasahang pagkakataon na kung saan nandun ka sa lugar or nandoon ka sa paggawa ng kasalanan, ay nako, sasapitin mo talaga yung tatakan system na kung saan torturein talaga ang mga mananampalataya. Kaya nga ang aim natin is masama tayo sa rapture. Amen po ba? So, si Kristo dapat ang sentro ng ating buhay. Umiikot dapat ng maayos ang gulong kung si Kristo ang sentro ng ating buhay. Kaya nga, kapag si Jesus Christ wala sa buhay mo, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Amen? Kaya yung mga anak ninyo, mga kapatid, mga anak, mga kapamilya na hindi pa talaga nakakadalo ng mga gawain, padaluhin niyo po sa atin. May youth tayo, mga anak ninyo, mga kabataan. Padaluhin niyo po sa youth activities natin. Ang dami namin pinag-aaralan doon ng magagandang topic. Padaluhin niyo po sila. Huwag po tayong maging tamad sa mga anak natin dahil gusto niyo ba na maiwanan sila at hindi masama sa rapture. Kawawa po sila. Kapag hindi nila napagtagumpayan yung pagsubok sa tribulation days, yung tribulation po, ito yung mga naiwan sa rapture. At hindi nila napagtagumpayan, nagpatatak talaga sila sa demonyo, impyerno po. Masakit yun. No? Yung mga anak mo, makikita mo nasa impyerno.
Kakalungkot po. So, pagsunod ayon sa kapangyarihan ng banal na espiritu, dapat natututo tayong sumunod. Huwag po nating pangunahan ang banal na espiritu. Magpasako po tayo. Lagi tayong mag-inquire sa Lord. Lord, anong susutin ko sa araw na to? Lord, anong sasakyan ko sa araw na to? Lord, anong bibiling ko sa araw na to? Lord, bibilhin ko ba ito o hindi ko bibilhin? Lord, anong sasabihin ko sa taong ito? Lord, ano po ang bibitawan ko ng mga pananalita upang yung tao ay maakit ko para sa iyo? Lord, ano po ang dapat kong gawin sa araw na ito? Ituro mo sa akin. Ganun dapat laging kay Lord tayo nag-i-inquire. Ako ganun po ako mga kapatid. Kagaya kanina na malengke ako. No, Lord, ano po ba ang bibilhin kong ulam? Tapos sabi ko na magtatagal ang 1,000 sa loob ng 1 linggo. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Lord sa akin, bumili ka na lang ng gulay, bumili ka ng baboy at manok, lutuin mo, no? At yung hati-hatiin mo, paabutin mo hanggang 1 linggo. Kaya yung pagkain namin, hinati-hati ko po yun. So, yun po, ano, mga kapatid, ano, lagi tayong magtanong sa Lord. Huwag po yung gumagawa tayo ng mga hakbang na pangsarili lang natin. Kahit nga sa pagbabudgetin eh, Lord, ano po bang uunahin kong bayaran? Tulungan mo po ako, Panginoon. Kahit sa pagbibili, alam niyo, nagtatanong po ako. Kasi, eto po malimit po ako. Kinakausap ng Panginoon when it comes to pagbibili. Huwag mo munang bilhin yan, anak. Pero, ina-add ko na po sa add to cart sa Shopee. Nilalagay ko lang po add to cart para just in case. Tapos pagpe-pray ko lang sa Lord. Alam niya, sa mga susunod na araw, may magbibigay lang sa akin. Hindi ko kailangan gumastos. Ganun po yung tunay na nagtitiwala sa Lord eh. Yung even yung kanyang mga bibilhin, itatanong niya muna kay Lord. Kasi baka mamaya, hindi mo naman talaga kailangan. Or, baka mamaya may inilaan na ang Lord para ibigay sa iyo. Kaya wag mo nang bilhin. Kasi mas maganda yung bigay ng Lord eh. Bakit? Tatagal. At alam mong magagamit mo. Kesa sa yung impulsive buyer ka, yung bigla mo na lang binili, nasayang lang kasi sa susunod na araw, yung pala bibilhan ka ng anak mo, yung pala bibilhan ka ng asawa mo, di ba? Kaya wag po tayong impulsive buyer. Okay? So, ano pa? Sa pananalangin po, no? Magbigay po tayo ng oras para manalangin sa Panginoon. Alam nyo, importante po ang pananalangin. Malaga ang palaging makipag-usap sa Panginoon sa paglago at paglalim ng ating relasyon sa Kanya. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi po lalalim ang relasyon kung hindi mo kinakausap yung taong karelasyon mo. Tama ba ako? Kahit sa mag-asawa, kahit sa magkaibigan. Tingnan nyo lang po, ang magkaibigan na matagal na panahon na hindi na nag-uusap, ano po ang nangyayari sa kanila? Darating ang araw, hindi na nila ang kilala ang isa't isa. Tama ba? Magugulat na lang po tayo, ay, ganun ba? 'Di ba? Hindi na natin alam kung anong nangyayari sa kanila. Ganon din po sa ating Panginoon. Hindi natin malalaman ang mga panukala ng Diyos kung hindi tayo magtatanong sa Kanya. Ang sagot ng Lord laging nasa Bible. Hindi niya yan isasagot sa iyo habang nagpe-pray ka, anak, narito ang aking sagot. No, hindi ganoon si Lord. Si Lord po, nagbibigay siya sa atin ng kanyang mga kasagutan sa pamamagitan po ng sitwasyon, no? Gagamitin ng Lord ang sitwasyon. Halimbawa, kagaya nung sa Cebu. Alam niyo, ginamit ng Lord ang lindol eh. Bakit kanyo? Sa Cebu, ang dami po talamak ng mga drug lords andoon.
Ang dami po sa Cebu na mga matitindi talaga, as in parang Sodom at Gomorrah na yata ang ang Cebu City eh. Sa dami ng mga pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Ang dami nilang mga festival doon ng mga para sa mga Diyos-Diyosan, sa mga Santo Niño, sa mga kung ano-ano pa, no? Ang dami nila doon. May mga maraming mangkukulam, maraming mga espiritista. Kaya, anong parusa ng Diyos? Nilindol niya eh. Tatandaan niyo po yung mga pag-aaral natin ng mga nakaraan? Lalo na kami mga pastor, yung pag-aaral namin sa Deuteronomy, sa Numbers, bubukan na lang ng Lord bigla ang lupa at kakainin doon or lalamunin ng lupa ang mga taong gumagawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga nag-i-inquire sa mga espiritista, yung mga nagre-rebelde sa Diyos. Bigla-bigla na lang. Kaya, mga kapatid, mag-pray tayo kasi yun po yung paraan ng Diyos. At basahin ang salita ng Diyos para malaman natin kung ano ang ninanais ng Diyos para sa buhay natin. Hindi pwedeng tayo lang yung salita ng salita. No? Hindi pwedeng prayer lang tayo ng prayer, pero wala naman tayong Word of God. Kaya kailangan nagbabasa po tayo ng Word of God. Kaya maganda na nandito po tayo sa Bible study kasi ito po yung paraan ng Diyos para sumagot sa atin. Nag-aaral tayo ng salita niya. Amen? Ang dami-dami nating natututunan sa pagba-Bible study. At lumalalim yung faith natin. Lumalalim yung kaalaman natin patungkol sa Diyos. Tama po ba? Amen. Okay, now let's go to fellowship. Okay, ano po sabi dito? Fellowship is fellowship with other believers na to. Kanina worship, ngayon sa other believers. Ang pananampalataya ay hindi nila yun para gamitin sa ating sarili buhay, no? Hindi po tayo nakakilala sa Diyos para lamang sa ating sarili. Hindi po. Kundi tayo po ay inatasan ng Lord na makipagkapwa-tao. When we say kapwa-tao, makipag-fellowship tayo sa mga believers. Etong ginagawa natin Bible study, form of fellowshipping ito. Kasi bakit nakakapag-usap tayo, natatanong natin ang bawat isa, ano ang nangyayari sa iyo, anong nauunawaan mo sa pag-aaral sa salita ng Diyos, etc. etc. That is form of fellowshipping. Inaalam natin ano ang kalagayan para maisama sa panalangin, no? Yung mga may problema. Yeah, that is form of fellowship. Okay? Now, become a witness or magpapatotoo, no? Dapat nagpapatotoo tayo. Share the gospel. Huwag po tayong hindi nag-share ng gospel. Always share the gospel to others. Mag-invite po tayo. Huwag po tayong tutulog-tulog na hindi nag-i-invite. Ano po ang sabi ng Lord? Lumalago ang mga mananampalataya dapat na nakakarinig ng salita ng Diyos. When we say lumalago, hindi lang in terms na lumalalim yung spiritual knowledge natin, nababago yung ating mga karakter. Hindi lang doon. Ang paglago po, ano sabi ng binasa natin kanina, yung natanim sa matabang lupa, tumubo siya ng 100. Yung iba 60, yung iba 10. Gaano man kalaki yung mga tinubo mo, at least nakatubo ka, no? At least may nadala ka sa Panginoon. Hindi ka man makapagdala ng 100 o 10 lang. Sige, okay na yan. 10 madala mo sa Panginoon. At least nakapagdala. Alangan namang all throughout ng buhay mo na nakilala mo si Lord, wala ka man lang, 0 ang iyong nadala sa Panginoon. Hindi pwedeng ganon. So, hindi pwede na 0 ka lagi sa Panginoon. Dapat, always, may dala tayo sa Panginoon. Amen? Next, pagpapalago ng ating relasyon kay Kristo. No? Ano ang ginagawa ng mga unang Kristiyano matapos nilang makilala ang Diyos? Basahin po natin ang Gawa chapter 2, verse 42 to 46. Buksan ko lamang po yung aking Bible. Acts chapter 2. Okay, ito po ang sinabi ng Acts chapter 2, verses 42 to 46. Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostol. So, ano daw ang sabi dito? Sa verse 42, ginagamit nila yung kanilang oras para
mag-aral para matuto sa mga aralin ng mga apostol. So, sino ba yung mga apostol? Yung mga pastors ninyo. Nagsasama-sama sila para nagsasama-sama silang parang magkakapatid. So, pagka nagpe-fellowshipping po tayo ng mga magkakapatid, no, sa Panginoon, as in, parang pamilya talaga, nagtatanungan tayo, anong problema mo? Para taas natin sa panalangin. O anong natutunan mo? O anong pwede naming itulong sa'yo? Ganun po, no? Yung mga magkakapatid kay Kristo. Ano pa? Nagsasalo-salo sila sa pagkain. Bagamat hindi man tayo nagsasalo-salo sa pagkain, pwede naman sigurong ganun. No? One time mag-gymit tayo. Kain lang. 'Di ba? Habang nag-gymit, kakain lang tayo. Oh. Bakit hindi natin i-try? 'Di ba? Yung habang nag-gymit tayo, nagdadala tayo ng mga pagkain. Tapos kwento-kwentuhan, no? Kumakain tayo. O, anong pagkain mo dyan? Patingin nga. Di ba? Papakita mo naman sa camera anong pagkain mo. Pit-pit. Pwede naman yun mga kapatid Amen? Now, ang sabi po ng 43, maraming mga himala at mga kakaibang bagay ang nagagawa ng mga apostoles, kaya natakot at namangha ang mga tao. Nagpatuloy sa pagsasama-sama na parang magkakapatid ang mga disipulo at sinishare nila ang kanilang mga ari-arian sa isa't isa. So, kung sino ang walang pagkain, ipon-ipon tayo ng pera para ibigay natin kay kapatid na ganito. Ganun po ang tunay na Kristiyano Hindi na nga tayo nakakatulong sa church para magbigay ng ating mga ikapo, no? Ano ba lang yung matulungan natin si kapatid na ganito, di ba? Dapat ganun po tayo kasi nasa Panginoon po tayo. Verse 45, binibenta nila ang kanilang mga ari-arian at mga properties at mga gamit, tapos dinidistribute nila sa lahat ang perang kinikita ayon sa kanyang pangangailangan. So anong needs mo? Need mo ba ng pampaaral sa anak mo? O sige, mag-ipon-ipon tayo mga kapatid. Ibigay natin kay ganito kasi nangangailangan yung anak niya. O mga kapatid, napunta sa ospital si ganito. Maglikom-likom tayo. Di ba ganun po? Amen? Ano pa? Sabi dito, halimbawa ni Kristo. Okay? Tingnan natin yung halimbawa ni Kristo. Basahin ang Mateo chapter 14. Siguro next week na to. Pag-aralan natin ito, no? So, lilagyan ko lang ng highlights ito para pag-aralan natin next week. So, sabi sa ating pinag-aaralan, so dyan na lang muna tayo mag-stop kasi mahaba-haba pa ito. Dito pala tayo nag-stop no, sa pamamagitan ng panalangin. So, kanina, paano natin palalaguin ang ating mga relasyon kay Kristo? So, dapat meron tayong pananalangin, meron tayong fellowshipping, meron tayong worship, meron tayong reading of the Word of God. So, apat na ano yan? Apat na W. Ano yung unang W? Worship. Sambahin mo si Lord, awitan mo si Lord, no? Pangalawa po is fellowshipping. Every Sunday, magkita-kita tayo. Sa worship po yun. Every Sunday, magkita-kita tayo. Gamitin natin ang ating page. Gamitin natin ang ating GC. Ang GC po natin, ang Bible study is form of worship. Ang page natin, pag nanonood tayo ng Sunday worship online, that is also a worship. Kaya igalang po natin yung ating GC, igalang po natin ang ating mga page. Amen? Kasi nandyan po si Lord sa mga GC. Ako po pinapagpe-pray ko po ang mga bawat GC. Sabi ko, Lord, ibaba mo po lagi ang presence mo sa bawat GC. Protektahan mo ang mga membro, i-bless mo sila. Kaya alam nyo, magmula nung napunta kayo dito sa Empower Middle East Church, hindi nyo ba napapansin, may mga blessing kayo, may mga pagpapala kayo, nililigtas kayo ng Panginoon? Diba? Kasi ganun po yun Now, another W is work. Ano yung work na to?
Ito po yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. And another W is yung tinatawag nating kalimutan ko na yung isa. Basta yun po, no? Mag-pray tayo, manalangin tayo, mag-worship tayo sa Lord, at magbigay po tayo ng mga pag-aaral, no? Mag-aral po tayo ng salita ng Lord. Okay? Ulitin ko po. Manalangin tayo, mag-witness tayo, mag-fellowship tayo, at mag-aral tayo ng salita ng Lord. Word of God, worship God, witness, and become a fellowship to God. Okay? So, fellowship to other believers. Okay? So, yan po yung ating pag-aaralan sa araw na ito at nawa marami po kayo na. Okay? Manalangin na po tayo at sagutin po natin yung ating discussion question. Ano yung question natin dito? Isang skill o kasanayan na natutunan mo nung bata ka pa na patuloy mong ginagamit ngayon. Ano daw yung skill or kasanayan or trainings na ginawa mo at nagagamit mo pa rin habang buhay or hanggang ngayon? Bawa yung pagkukumpuni ng sakyan, nagagamit mo pa rin ba yan hanggang ngayon? So, isang uri yan ng pagte-training. Okay, ano pa? Isang skill o kasanayan na sinisikap mong pag-aralan sa iyong buhay pero hindi mo rin magawa ng maayos. So, dalawa po yung katanungan natin. Isang skill na hanggang ngayon ay nagagamit mo pa rin at isang skill na pinag-aralan mo pero hindi mo na nagagamit ngayon. Ako po, nag-aral po ako ng dentistry, no? Nakagraduate po ako ng preparatory dentistry. Yung proper dentistry ay hindi ko po natapos yun. Pero, kahit hindi ko po natapos yung proper ko at ang natapos ko lang is yung preparatory. Graduate pa rin po ako ng preparatory dentistry. Hindi ko naman din nagamit yun. Kasi bakit? Nagpastor ako eh. Kaya siguro nila itinulot ng Panginoon. Kasi kung graduate ako talaga, pati ng proper dentistry. No? Kasi po 2 years po ang preparatory bago ka makakuha ng proper dentistry. Parang pagdudoktor po kasi yan. Kukuha po ka muna ng 4 na kurso. Pero sa dentistry po, 2 lang. At kapag nakagraduate ka na doon sa 2 taon na yon na kurso, yung preparatory dentistry, tutungo ka na sa 4 na taon na pag-aaral ng proper dentistry. Sa pagdodoktor naman, 4 na taon na mag-aaral ka muna kahit na anong kurso yan, basta about science. Either nursing, biology, zoology, whatever na kurso, no? At kapag nakagraduate ka na diyan, pwede ka nang kumuha ng proper medicine. So, sa dentistry, ganun din. 2 years muna na kurso at another 4 years para sa proper dentistry. Pero hindi ko po nagamit yun. Kasi nga, ano ang nangyari? Simple lang. Nagpastor po ako. Hindi ganun kasimple, pero yun nga. No? So, maraming salamat po sa atin. Pag-usapan na po natin ito. Salamat po and God bless us all. Manalangin din po kayo mamaya. Amen.